Basta kay Sir dyan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1179. Dito sa article na to, pinag-uusapan ang tungkol sa pure and conditional obligation. Ano bang pinagkaiba ng dalawa at saka anong classification ng conditions ang meron tayo? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1179. Every obligation whose performance does not depend upon a future or a certain event or upon a past event unknown to the parties is demandable at once. Every obligation which contains a resolutory condition shall also be demandable, without prejudice to the effects of the happening of the event. So, dito sa Article 1179, start na tayo ng discussion tungkol sa Chapter 3 ng Book 4 tungkol sa obligations and contracts. So, itong Chapter 3 is about naman sa mga iba't ibang kinds ng obligation. So, again, Book 4 pa rin to ha, ng Civil Code tungkol sa obligations and contracts. So, Chapter 3, dito ang simula niyan, different kinds of obligation. Yan. So dito sa Article 1179, specifically, dinidiscuss yung dalawang unang klase ng obligation. So, andito na nga yung pure and conditional obligation. Yan. So sa 1179 kasi, dinidiscuss ay mga sampung klase ng obligation. Tapos meron pa mga sinasangat-sangat na iba pang kinds ng obligation na matatakil din naman sa buong Chapter 3. So, ang focus muna natin ngayon ay tungkol sa pure and conditional obligation. So, define muna natin. Ano bang ibig sabihin natin ng pure obligation? So, ito na yon. Yan na yung first sentence, no? Ang tawag natin sa pure obligation ay yung mga obligation na hindi dumedepende sa future or uncertain event or sa past event na unknown sa mga parties. Okay? So, again, performance does not depend on future or uncertain event. So pati na rin yung unknown or past event or past event unknown to the parties. So in other words, walang qualification or walang condition para ma-perform yung obligation kasi demandable siya anytime. So walang qualification, no qualification or condition to the performance of the obligation. Kaya naman dahil wala siyang qualification or condition, okay, no qualification or no condition, siya ay demandable anytime. Okay? Demandable at once, sinasabi nga dyan. At once or anytime. Anytime na gustong maningil ni creditor, pwede siyang maningil kasi walang kondisyon, walang oras, walang qualification para maningil, para mag-perform. Kaya anytime siya ay demandable. Okay? So, walang nag-exempt para ma-comply si obligor. Okay? So, halimbawa, I promise to give you 1,000. So, walang qualification, walang condition, walang time. So, si creditor, pwede siyang maningil anytime. O, asan na yung 1,000 mo? Sabi mo, bibigyan mo ako. Okay? Hindi kailangan ng condition. Okay? Yan. Another, halimbawa si A, nag-oblige siya na ibigay yung kanyang sariling sasakyan kay B. So this is a pure obligation, walang period, walang condition na naka-attach dun sa obligation. Okay? So kaya naman si obligation ay immediately demandable. Ito namang isa, si conditional obligation, yan. Si conditional obligation naman, nakadepende
yung obligation para ma-demand or para ma-extinguish, depende sa happening ng isang condition. Okay? Yung demandability, kasi pwede kasing dalawang mangyari dyan eh. Demandability or extinguishment. Extinguishment is subject to the happening of the event. Dalawa kasing pwede mangyari. Pag yung kondisyon nangyari, pwedeng magkaroon ng obligation. O kaya naman, pag yung kondisyon nangyari, pwedeng mawala na yung obligation. Kaya sabi dito, demandability or extinguishment is subject to the happening of the event. Okay? So kumbaga, pag nangyari tong event na to, magkakaroon ng rights si obligee sa obligation o kaya naman pag nangyari tong event na to, mawawala yung rights na meron siya ngayon, si obligee, pag nangyari yung event, no? So, demandability or extinguishment is subject to the happening of the event. Okay? So, ngayon, ano bang ibig sabihin ulit ng ating condition? Sabi sa Civil Code, ang ibig sabihin ng condition, so as per Civil Code, na-define talaga kasi sa Civil Code ang ibig sabihin ng condition. Okay? So condition is a future and uncertain event kung saan nakadepende dun yung obligation. Okay? So pwede rin kasing past event na unknown sa mga parties. Okay? So para magkaroon ng kondisyon, kailangan yung terms ng future at saka uncertain, dapat they necessarily concur. Okay? Otherwise, kung future yan, pero certain naman, hindi yan kondisyon. Okay? Kasi dapat uncertain. Hindi na siya condition. Parang period nang lalabas doon. There's a difference between period and condition. Okay? Although both of them refer to the future, pero the first one is uncertain, the other one is certain. So kailangan para masabing condition 'yan, it's uncertain. Okay? Tapos sabi sa Supreme Court, kapag ang obligation na inassume ng isang party sa isang contract ay subject sa isang condition, hindi po pwedeng i-enforce muna ang obligation unless nag-comply na yung condition. Okay? So yun yung sinasabi natin, demandability is subject to the happening of the event. Hindi mo pwedeng i-enforce ang isang obligation unless the condition will be complied with. No? Yan. So, as per Supreme Court, okay, when obligation, when obligation is expressly subjected to a condition, okay, it cannot be enforced unless the condition is fulfilled or complied with. Condition is unless the condition is fulfilled or complied with. Okay? Yeah, so that's the rule of the Supreme Court. Okay? So meron tayong dalawang classification ng condition. Okay? So punta naman tayo sa classifications of condition. Number one, meron tayong suspensive condition, suspensive condition, or other term is condition precedent or condition antecedent. Okay? So condition precedent or precedent or condition antecedent. Kasi it can refer to future uncertain o kaya naman past certain unknown. Okay? But unknown sa mga parties. So itong si suspensive condition,
Pag nangyari yung condition na yan, tsaka pa lang magkakaroon ng obligation. Okay? So again, pag nangyari si condition, magiging effective na ngayon si obligation. So condition, obligation becomes demandable. Obligation becomes demandable or effective. Magkakaroon na ngayon ng obligasyon. Okay? So pag na-fulfill yung condition, ang result niyan, magkakaroon ng rights na ngayon si obligee dun sa kanyang claim. Okay? Sabi sa jurisprudence, kapag ang isang contract ay subject sa isang suspensive condition, magkakaroon na ngayon ng effectivity, okay, only if and when the event which constitutes the condition happens or fulfilled. Pero pag hindi nangyari yung condition, eh di wala, as if parang hindi nangyari yung obligation ng dalawa. Okay? Halimbawa, bigyan natin ng example yan. I promise to give you 10,000 if you pass the exam. If you pass the exam, yung final exam. So, wala pang obligation akong magbigay. Therefore, the obligation is not yet demandable. Okay? Kasi hindi pa nanganganak yung obligation kasi yung condition hindi pa na-fulfill. Anong klaseng condition siya, no? Parang president, no? So ngayon, may dalawang pwede mangyari. Pumasa ka sa exam or bumagsak ka sa exam. Pag pumasa ka sa exam, magkakaroon na ako ng obligation, therefore may rights ka na. Okay? Demandable na siya. Magiging na siyang isang pure obligation. Demandable na siya anytime. And I have to pay, otherwise delay, therefore damages. Yung isang pwedeng kahinatnan, hindi ka makapasa. Pag hindi ka nakapasa, wala na akong obligation as if parang hindi tayo nagkaroon ng isang conditional obligation. Okay? So as if yung conditional obligation never existed. So wala, hindi na kita bibigyan ng pera. Okay? Ayan. So yun yung ibig sabihin natin dun sa suspensive condition. Pag nangyari sa condition, obligation becomes effective or birth, okay? So magkakaroon na ngayon ng rights si creditor at obligation si debtor. Okay? So subject niya yun siya sa happening of the event. It's either demandable or extinguished. Okay? The second kind or classification of condition is what we call resolutory condition. Resolutory condition. Or ang tawag naman natin dito, condition subsequent. Condition subsequent. Yan. So dito sa resolutory condition, may obligation na. Okay? Nangyayari na yung obligation, pero pag nangyari yung condition, pero may condition. Pag nangyari yung condition, extinguish nga lang. So may obligation na. Obligation is already existing. Okay? Pero condition will make it extinguished or will extinguish it. Yan. Okay? May nangyayari ng obligation, pero pag nangyari si condition, extinguish si obligation. Okay? So therefore, demandable to anytime. Demandable at once. Yung kasing suspensive, magiging demandable lang kapag nangyari yung condition. Itong resolutory, nangyayari na yung obligation. So demandable na siya at once. Pero pag yung condition na fulfill, wala nang obligation, tapos na. So ibabalik na ngayon kung ano yung mga nandun sa dalawang parties, magbabalikan sila. Okay, so ganun yung idea kasi ng resolutory condition. The fulfillment of the condition results in the extinguishment of rights arising out of the obligation. So bigay tayo ng example. Halimbawa, bibigyan kita ng 1,000 every month hanggang graduate ka. Okay? So hindi pa natin sure kung gagraduate ka, no?
So, uncertain pa din naman. Future tapos uncertain. Paano sir pag hindi na ako nakagraduate? O, hindi bibigyan kita ng 1,000. Kaya lang, pag hindi ka na nag-aaral, hindi na kita bibigyan. So anyway, pag halimbawa nag-aaral ka, tapos tuloy-tuloy, okay, I'll give you 1,000 while you're studying until you graduate. Ayan, habang nag-aaral ka. So pag hindi ka nag-enroll, hindi kita bibigyan. So ngayon, pag graduate ka na, ang condition natin doon yung resoluto, yung pag-graduate. Okay? Pag graduate ka na, edi wala na akong obligation, tapos na. Okay? Pero hindi mo kailangan bayaran yung aking mga binibigay sa iyo na 1,000. Okay? Liban na lang kung pinapahiram ko sa iyo yung halimbawa isang bagay, tapos susoli mo sa akin. Halimbawa, I will let you use my car hanggang graduate ka. So, gamitin mo yung sasakyan hanggang graduate ka. So, pag graduate ka, susoli mo sa akin. Kasi wala nang obligation sa iyo. Hindi ko naman binigay yon, pinahiram ko lang. Okay? So, therefore, the car must be returned. Paano naman pag hindi ka nga graduate? Ganun din. So, pag hindi na fulfill si condition, which is, bawa, once lang, so, extinguish na rin yung obligation ko. Okay? Kasi hindi nangyari yung, yung condition. Okay? So, ala, extinguish na rin yung obligation. Okay? So, i-differentiate ulit natin yung dalawa, si suspensive tsaka si resolutory. Si suspensive, kapag na-fulfill, merong obligation ngayon. Si resolutory, kapag na-fulfill yung condition, tapos ang obligation. Okay? Pero pag hindi na-fulfill, possible na wala na ring obligation, especially kung halimbawa meron kang timeline na nilagay. Okay? Hanggang, kapag graduate ka, hanggang 2028, for example, ayan, ay lumampas yung 2028, di wala na. Okay? Tapos, si suspensive condition, wala pang rights na na-acquire, pero may hope or expectancy na pwede nilang ma-acquire in the future. Given na halimbawa yung maging ma-fulfill yung suspensive condition. Si resolutory, may rights na already, pero subject siya sa threat of extinction or extinguishment kasi dun sa condition na pwede mangyari. Okay? So, this is the Article 1179 which talks about the two types of obligation. First two, pure and conditional. Si pure, wala siyang kung ano-ano. Basta siya ay demandable anytime. Okay? Wala siyang condition. Si conditional, edi meron. Tapos pag sa conditional obligation, may dalawang klase ng condition, suspensive tsaka resolutory. And then, yun. Doon malalaman kung may obligation ba or extinguish the obligation. Depende sa condition na mangyayari. So, I think natakil ko naman kung ano yung gustong iparating sa atin ng 1179. Kung hindi ka masyadong nakasabay, ulitin mo lang yung lecture natin and I'm sure na makukuha mo din yan. So again, like ko sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!